Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Biancatia Aguilar. Dito po ang aking Day 24 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion sa pinamagatang Paano Maging Isang Apologist. At ang Bible verse po natin yung matatagpuan sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi po dito, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for hope that you have, but do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander." Sa Tagalog naman po, igalang ninyo si Kristo muna sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong buti upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Ang teachings po natin ngayon ay number 1. Apologetics is the defense of the faith. Syempre po kasi diba, madami po tayong reliyon. Parang hindi naman lahat ng tao parang naniniwala kay Christ. Hindi sila naniniwala na isa lang talaga yung Panginoon natin, which is si Lord. Yun. Pero syempre diba, sa dami ng religion, iba-iba na yung pininiwalaan. Kaya parang tayo bilang apologist, paliwanag natin kung bakit may Diyos, kung bakit tayo naniwala sa Kanya, kung ano yung mga ginawa niya, diba? Yun, kasi nasa Bible yung lahat na maaari natin i-share sa kanila yung kaalaman na meron tayo. And number 2, Christians are tasked to become apologists. Yun nga po, mga Christian parang may task tayo na maging apologist, yung mga mga nagpapalaganap ng salita ni Lord, at nagpapalaganap tayo kung bakit may Panginoon tayo, diba, na sinusunod, gano'n na may Diyos tayo na pinasalamatan, sinasambag, gano'n. Anong dahilan bakit tayo, parang i-share natin sa kanila kung anong dahilan bakit tayo nananampalataya, para upang sa gano'n makita nila, diba, na may pagbabago. Parang diba kasi pag nakikrisis may pagbabago talaga sa buhay mo, parang makikita na nila yun sa'yo, parang hindi mo na kailangan pang ibulgar or sabihin talaga na nakikrisis ka, kasi parang na yan, tapos na yung dilitaw sa'yo, tapos na yung makikita sa'yo na may pagbabago ka. And number 3 po, the goal of apologetics is to win people for Christ. Ito nga po yung sinasabi na yung goal po natin na, di ba, madaming religion na kumakalit, hindi po para makipag-debate tayo para sa kanila, kasi syempre may iba-iba naman tayong paniniwala, di ba? Parang kanya-kanya na lang. Parang ang ano po natin dito na ang goal na lang po natin dito is mapayalo natin yung mga tao upang mahikayat natin sila mapunta kay Lord. Hindi yung parang manalo tayo sa battle na parang may kinakarap. Hindi po yung ganun, kundi parang mapanalo natin sila upang masama natin sila sa paglilingkod kay Lord. And sa application naman po, number 1, always be ready to give reason for your hope in Christ. Ito nga po yung sabi ito na lagi kayong maging handang sumagot sa sino humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo, diba? Ang sabi nga po ito, dapat lagi tayong maging ready kung sino man, syempre kung saan tayo, diba, napupunta, even sa school, sa mga trabaho, gano'n. May talaga, hindi tayo maiwasang may magtanong, gano'n. Kaya kailangan maging ready tayo kung anong reason natin bakit tayo nandito, kung bakit tayo nakilig sa Diyos, kung bakit tayo naniniwala na may Diyos at may siya at nagkatawang tao siya. And number 2, be a gentle and respectful apologist. Ito nga po, kailangan maging tayo. Sabi po dito, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Parang kunyari pag may nagtatanong, hindi parang dapat parang
mayabang. Kumbaga, kailangan pag nagpapaliwanag tayo, parang gentle lang, mahinahon, at may respeto tayo sa kanila. Kung ano ang paniniwala nila, ganun. Pwede tayo mag-share sa kanila, pero hindi natin pwede natin sila pilitin talaga na maniwala. Nasa kanila na yun, diba? Parang tayo nag-share lang tayo sa kanila ng about sa pinaniniwalaan natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi parang ano sila pilitin. Parang kusa na kasi yun, diba? Kung maniniwala sila, kung may hikayat sila, nagkukusa na, hindi na kailangan sila pilitin. Kaya ang kailangan natin gawin pag maging respectful tayo sa kanila at maging mahinahon tayo sa kanila. Upang sa ganun, yung pag-uusap na gagawin natin is maging mahinahon na siya, maganda yung way na hindi yung parang nakikipag-away tayo. And number 3 for last, study the Bible inspectually and practically. Parang dito, sabi, pag sumikapan natin na intindihin, basahin yung Bible, and pag sinabi kasi yung practically, parang sinasabuhay natin, diba? Hindi yung napabasa nga natin, ganun na intindihan. Kailangan, diba, inspectually dapat isinasaulo natin ganun yung mga words na nandun, and kailangan siya sa buhay natin, diba? Kasi makikita yun sa atin, parang nakikita kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pagbabago sa buhay natin. Parang puso talaga yung lumalabas yung natural na kung anong relasyon na meron tayo. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tunan ka at huwag natin itong kalimutan na share sa ating mga mahal sa buwan. Yun lamang po. God bless po sa ating lahat.